Hello, everybody. This time we'll be discussing on how to complete step 2 in our permit to operate of our air pollution source installation application. At ang step 2 to ay tumutukoy doon sa air pollution source, control device, and processes. So, paano ba kumpletuhin ang step 2 ng permit to operate application via online permitting and monitoring system? So dito po sa step 2, makikita natin dito unang-una yung atin pong air pollution source installations. At dito, pwede po tayong maglagay ng ating mga equipment na mayroong emissions of regulated air pollutants, fuel burning or non-fuel burning na mga equipment, at para po sa ating application ng permit to operate. So ano yung mga equipment na ipa-apply natin ng permit to operate? Dito natin po sa portion na to inilalagay yung mga detalye. And meron tayong categorization ng fuel burning. So gaya po ng mga generator set, yung ating mga boiler. Yung atin naman pong mga non-fuel burning gaya ng ating mga fuel storage tank, yung ating mga LPG gas installation, biogas digester. Now to add the equipment, we just click this add button. So click natin po ito kung meron tayong halimbawa generator set na i-apply ng permit to operate. And that is 16 kilowatts pataas ang capacity. So click natin yung add, and then dito sa type of APSI, piliin natin ang fuel burning. Sa source classification, kapag ito ay 300 kilowatts pababa, ang capacity ng ating generator set, as our example, yan ay exempted from stock testing. And dito sa APSI, lagay naman natin dito or piliin natin dito yung ating other sources of air pollution. Kung generator set yung ating ina-apply na ng permit. So may tanong dito, is this a standby generator set? Ang pagkakakilanlan sa mga standby genset ay yung hindi lumalagpas ng 200 hours in operation in a year. Hindi lumalagpas ng 3 days in a week, at saka hindi lumalagpas ng 3 hours in a day. So yan yung ating standby generator set. So we can say no or we can say yes. So by selecting yes or no, yung sagot sa tanong na, is this a standby generator set? Okay. Now, ano naman yung APSI name or air pollution source installation name? So halimbawa, meron tayong generator set, pwede nating ilagay na generator set number 1. Pwede naman yan as a name. Kaya lang ang iba, nilalagyan nila ng pagkakakilanlan kung ano yung fuel. So halimbawa, nilalagay nila diesel engine generator set. O bakit naman merong number 1? Kasi minsan sa isang facility merong multiple generator sets. Kaya may genset number 1, number 2, number 3 para din ma-identify agad ano ang magiging covered ng permit. So kung in the latter future magkakaroon ng additional equipment, malalaman kung ito ay pasok doon sa dating permit o dahil may additional. So kaya may identifier na number 1. So kung meron kang tatlong genset, i-apply mo ng permit to operate, lagyan mo ng identifier number 1, number 2, number 3.
Lalo kasi kung pare-pares yung capacity, how will you know kung alin na dito yung tinutukoy mo equipment? So, mas mabuti na yan, no? Tapos yung capacity nung APSI na to, halimbawa, 100, then yung unit naman or capacity unit ay kilo. Tapos yung ating brand name, halimbawa ay Cummins. Yung ating type of fuel, ay natin diesel. At kailan na-install yung ating equipment. So, meron tayo dito na, for example, February 25, 2025. And the technical description kung ano po yung nandoon sa ating engine plate or tinatawag na iba na metal plate. Pagka nagtingin tayo sa internet niya ng mga example ng mga metal plate or engine plate, yan din po yung mga nakapaskil doon sa ating generator set sa silver metal, no? So halimbawa nakalagay doon sa engine plate natin, lagay muna natin yung diesel engine generator set, 3-phase. Meron tayong 60 Hz, 1,800 RPM, at kung ano man po ang dimension. Halimbawa ay 300 or 3,000, sorry, 2,000 by 1,000 by 1,500 millimeter. Yan po yung taas, lapad, haba ng ating equipment. Saka yung ating remarks, lagyan natin new. Then, click save tayo dito sa ating system para ma-encode doon sa step number 2. So, click natin ito. Yan, makikita nyo dito, naka-indicate na yung isang generator set. Na pa. Now, mula po dyan, yun naman pong mga fuel storage tank natin, pwede po natin ilagay yan dito sa non-fuel burning sources. So that's it on how to fill up step number 2. Kung meron po tayong mga malalaking generator set na may mga air pollution control device na, kailangan nating ano yun dito, i-indicate yung ating air pollution control device. Lalong-lalo yung mga malalaki din po ang stock, yung mga 30 cm na yung ating stock diameter. Sigurado yan na identified na natin yan na stock or exhaust. Kailangan natin yan i-indicate din dito. Yung height, yung diameter, yung temperature, yung velocity ng air sa stock natin. At i-update natin dito yung connections. Ibig sabihin, mayroong equipment tayo, saka mayroong stock. Dapat ma-view kung ano ang itsura, yung diagram ng ating connection. Okay po. And then, click proceed para po lumipat ka doon sa step number 3. So, ganun lamang muna ang ating step 2. At kung gusto nyo pa pong malaman kung paano naman yung step 3 ng permit to operate application via online permitting and monitoring system, please subscribe, like, and share this video. Maraming salamat. God bless us all.